Dear IFM, sa mundong ibabaw, maaaring ang alam lang natin ay tayong mga tao ang nakatira rito. Pero lingid sa atin na may mga elemento rin tayong kasama na namumuhay sa mundong ito. Mga idol, tawagin niyo na lang akong Dayan. Bilang bahagi ng araw ng katatakutan, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ko nung ako ay malapit ang graduate ng kolehiyo. Kung saan ang magandang karanasan sana naming magkakaibigan ay nauwi sa malagim na trahedya at katatakutan. Yes! Finally! Graduation is on the way! Grabe no? Parang kailan lang nagkukumahog tayo pumila sa registrar para lang maka-enroll. Naku, sinabi mo pa. Hindi na tayo makakaranas ng kasungitan ni Mrs. Di Mangiti. So, paano? San tayo? Saan tayo? May klase pa tayo, no? Hindi. Sira naman to eh. Siyempre, this weekend, no? Kailangan nating i-celebrate tong pag-alis natin sa college life natin. Ano ka ba? Hindi pa nga tayo nakakagraduate eh. Gusto mo na agad-agad mag-celebrate? Ay, ang KJ. Siyempre, mag-celebrate din tayo after graduation natin, no? Naman pala eh. Di after graduation na lang tayo umalis, di ba? Ito naman, sige na. Sumama ka na sa amin, please. Aba, talaga may plano ka pala talaga in the first place, ha? At saan mo naman ako dadalhin this time, Aber? Kasi may ancestral house kasi sila Jerome sa may Quezon Province. May sasakyan naman at matutulian, kaya lang kasi... Kaya lang hindi ka papayagan ng parents mo kapag hindi ako kasama. Ganun na nga. Kaya sumama ka na. Tayong tatlo ni Jerome this weekend. Okay? Teka lang ha. Embrace mo naman masyado eh. Magpapaalam muna ako sa parents ko. At for sure, nako, katakot-takot na naman na sermon na ibabato sa akin at tanong. Alam mo naman yung mga yun, di ba? Marami palaging hanas. I got you, Frenny. Ako bahala sa'yo, no? Ako na ang kakausap kila tita kapag hindi ka pinayagan. Kaya please, sumama ka na. Teka lang, hindi ba bawal yun? Ang alin? Yung plano mo. Yung pag-alis natin. Di ba sabi nila bawal sa graduating students na gumala kasi baka mamaya. Ano nga yun yung may mangyaring masama? So old. Naniniwala ka pa rin doon? Girl, modern era na tayo. Kung ano nung pamahiin ang pinaniniwalaan mo? Aba, bakit? Wala namang masamang maniwala at mag-ingat, diba? Okay lang mag-ingat, pero yung maging KJ ang hindi pwede. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yan at mag-umpisa ka ng mag-isip ng dahilan mo kila tita para payagan ka this weekend. Okay? Sige na. Sasabihin ko kala mama. Hindi pwede. Pero ma, nakapag-settle na po kami ng mga gagawin namin saka inayos na yung mga gamit eh. Wala akong pakialam. Alam mo naman ang panahon ngayon. At saka, hindi mo ba alam na bawal gumala kayong mga graduating? Lapitin kayo ng disgrasya. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Alam ko naman yan, May. Pero si Jessica naman po yung kasama ko. Safe naman po yun kasi sa bahay naman po kami tutuloy. Wala naman po kaming gagawing activity na pwede namin ikadisgrasya. Oh, ano nangyayari dito? Kausapin mo yung anak mo. Gustong gumala kasama ang barkada kahit alam ng graduating siya. Ma, pa, alam ko naman po yung sinasabi nyo, pero sana naman po pakinggan nyo naman ako. Mag-iingat naman po kami. Papa, payagan nyo na po ako, please. Hindi naman po kami gagawa ng kalokohan dun eh. Kilala nyo naman po ako, di ba? Pagbigyan mo na tong anak natin. Ha? Ano? Naririnig mo bang sarili mo? Hayaan mo na siyang mag-enjoy kasama yung mga kaibigan niya. Paniguradong stress tong batang to sa dami ng inasikaso sa eskwelahan niya. Yes! Thank you pa. Basta anak ha, behave. Oo naman po pa, no? Ako pa ba? Hay nako, kayong mag-ama talaga. Puro pasaway.
talaga ako yung kagaya ng ibang kabataan ngayon. Yung tipong happy-go-lucky. Sadyang sa pagkakataon lang na yon ay naisip ko rin na tama nga naman si Jessica. Dapat siguro kaming mag-enjoy man lang, lalo na't 4 na taon din ang binuo namin sa kolehiyo. Kaya kahit ayaw ni Mama dahil na rin sa paniniwala niyang bawal magliwaliw o gumawa ang mga graduating, ay tinuloy ko pa rin ang plano naming pag-alis nila Jessica. Ay nako, grabe ka naman. Alam mo, bala ka na naming iwan, bes ha. 10:30 ang usapan, anong oras na oh? Sorry na. Kailangan ko pa kasing kumbinsihin sila mama eh. Paano ba naman? Last minute, ayaw akong payagan. Alam mo, sila tita masyado ka nilang binibaby. Girl, 23 ka na oh. You can do whatever you want. You can do whatever you want ka dyan. Eh, hindi mo naman ako kagaya, no? Ay, naku, whatever. Sige na, ilagay mo na yung mga gamit mo sa likod ng sasakyan at parang, teka lang, ang dami mo naman dala. Teka lang, ano to? Sabong panlaba? Oo. Siyempre, di ba? Paano na lang kapag natagalan tayo dun? Or na-stranded? Dapat ready ka. Pagdating sa paglalaba kasi, ipaubaya mo na yan sa Pride detergent. Pagdating sa damit man siya, all you need is Pride. O ano? Ready na ba lahat? Yes, babe. Itong si Dayan lang, bagal kumilos eh. Ang daming sinasabi pa. Grabe ka naman. Konting oras lang ako na late eh. Pakasuweno mo na lang sa akin sa pagiging third wheel ko sa inyong dalawa, no? Huwag kang mag-alala, Dayan. Sigurado akong mag-i-enjoy ka ron. Lalo na, nakwento sa akin ni Jessica na mahilig ka raw sa nature camping. Sakto lang. Basta ha, wag niyo akong iwan dun mag-isa. Oo naman. O sige, ready na? Teka, tama ba tong dinadaanan natin? Sandali medyo hindi ko na kasi kabisado dito sa lugar na to eh. Pero alam ko dito ang daan ang pupuntahan natin. Sigurado ka ba talaga alam mo? Kasi kung hindi, bumalik na lang tayo siguro. You're joking, right? Gabing-gabi na at nasa gitna tayo ng kalsada pa ikot-ikot. You think na ang best na gawin natin is umuwi? Kasi naman 'di ba? Parang ewan ko, kinakabahan ako eh. Parang hindi good idea tong pag-alis natin. Alam mo, kanina ka pa negative, bes. Hindi nakakatulong sa sitwasyon natin yung iniisip mo eh. Teka lang, babe. Asa na ba kasi tayo? Teka, sandali. Sandali huwag mo akong madaliin. Ang tagal ko na hindi nakapunta dito eh. Teka lang, hindi kaya naiengkanto na tayo? Pinaglalaruan o kaya pinagtitripan? Ito naman. Alam mo, lahat na lang ng kanigahan na isip mo. Ayan. Oh, ito na. Oh, see? Masyado ka kasing overthinker eh. Kaya hindi ka nagkakajowa. Relax ka lang kasi, Dayan. May lalaki naman sa atin kaya safe na safe tayo. Sana nga. Kabado na talaga ako. Kahit na buo ang loob ko noong una. Bigla akong kinabahan at nakaramdam na hindi magiging isang magandang biyahe o bakasyon ang mangyayari. Pero kagaya nga ng sabi ni Jessica, dapat tigilan ko ang kanegahan ko para naman ma-enjoy ko ang bakasyon naming pagbabarkada. Grabe naman yung mga lamok kagabi. Hindi na ako pinatulog magdamag. Oo nga eh. Paano ba naman yung pausok kagabi ni Jerome na matay agad? Kaya yun, pinapak tayo ng lamok. Ay nga pala. Masa na si Jerome? Ayun, naghahanap ng kahoy kasi wala na palang gas yung kalan nila dito sa bahay. Magagatong na lang daw tayo. Ewan ko nga dun eh. Basta ang sabi ko, since siya ang lalaki, siya ang gumawa ng paraan.
Ganito ba talaga dito? Ano? Ganito. Yung ibig ko sabihin yung ganito talaga. Kasi pansin ko itong lugar na to masyadong liblib. Wala masyadong tao. Ang layo rin ito sa daan eh. Ay naku, ewan ko ba dito sa pamilya ni Jerome at bakit dito pa piniling tumira? Ay nga pala, kailan darating yung lolo ni Jerome dito? Para naman ma-tour na tayo dito sa lugar kung saan merong magagandang attractions, diba? Lolo? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Wala na yung lolo ni Jerome. Ha? Teka, ang sabi mo, ancestral house to nila Jerome, diba? Oo nga. Sa kanila pa rin naman to technically, kaya lang for the longest time, wala nang nakatira dito eh. Bakit dito pa natin piniling pumunta? Ang dami naman magagandang lugar, ba't naman dito pa? Ano ba? For fun! For thrill! For fun mo mukha mo. Nakakabwisit ka, alam mo yun? Ay naku, bahala nga kayo dyan. Uy, Bes, huwag ka na magalit. Sorry na. Bitawan mo nga ako. Hindi niyo man lang ba naisip na tayong 3 lang yung tao dyan sa bahay na yan? Paano kung pasukin tayo na masasamang loob dyan? Hindi natin kabisado tong lugar na to. Ito naman. Ayan ka na naman sa kanigahan mo. Pwede relax ka lang. Tsaka, wala namang mangyayari kung maiinis ka kasi. Hello, andito na kaya tayo. Ay nako, basta hindi tayo tatagal ng 5 araw dito Okay, fine. Maghahanap na lang tayo ng pwede nating punta. Uy, ano yun? Teka. Si Jerome yun Jerome! Uy, ano nangyayari? Sakit! Babe, anong nangyari sa'yo? Yung sakit, yung palakol, tumama pabalik sa akin. Sakit, tumama pabalik sa akin nung tinamaan. Ano? Tinamaan ko yung kahoy. Teka, paano nangyari yun? Nung hahatawin ko na ng palakol yung maliit na puno na yan, ewan ko ba, di ko akalain na sobrang tigas pala. Teka lang. Nagpasintabi ka man lang ba bago ka magputol ng mga kahoy dito? Dayan, ano ba? Uunahin pa ba natin yung pamahiin mo na yan? Dalhin na natin siya sa bahay para malapatan ng first aid. Tara! Kaagad naming nilapatan ng first aid si Jerome. Ewan ko ba. Pero sa laki ng katawan ni Jerome para siyang bata kung umiyak sa sakit sa nangyaring aksidente. Matapos ang pangyayaring yon, binalikan ko ang lugar kung saan sumibak ng kahoy si Jerome para kunin ang palakol. Sa puntong yon, napalingon ako sa isang tawag sa pangalan ko na tila ba nanggaling sa punong sinubukang sibakin ni Jerome. Sa kilabot ko nung oras na yon, napatakbo rin akong parang bata dala-dala ang palakol na ginamit ni Jerome. Kinabukasan, napansin naming hindi gumagaling ang sugat ni Jerome at mas lalo pa itong lumala. Kasabay din ito ang mataas niyang lagnat. Tila yata wala ng pag-asa ang bakasyon namin na maging masaya. Kailangan na naming makauwi. Naku, hindi pa rin kayang bumangon ni Jerome. Ang taas pa rin ang lagnat niya. Hindi talaga tayo makakaalis muna sa lugar na to hanggat ganyan yung sitwasyon niya. Siya lang yung marunong mag-drive sa atin Oo nga, sinabi mo pa. Namamagarin yung kaliwang kamay niya. Sugat parang hindi naman gumagaling Ano ba yan? Kung may signal lang sana dito, natawagan na natin sana sila mama sa si papa para makahingi tayo ng rescue. Ako, sorry Bes ha. Dapat nga siguro nakinig kami sa'yo. Dapat nung una pa lang, hindi na tayo tumuloy Baka ba, hayaan mo na. Huwag na tayo magsisihan. Sinabi mo nga, di ba? Huwag masyadong nega. Paanong hindi ako magiging negative Sunod-sunod na tong hindi magagandang nangyayari sa atin Una, naligaw tayo. Pangalawa, nasugatan si Jerome. Tapos ito naman ngayon, ang taas ng lagnat niya. Wala rin naman tayong magagawa Nandito na rin tayo.
Basta ang isipin na lang natin kung paano at kailan tayo makakaalis sa lugar na to. Naku, oo nga. Paano ba naman? Wala na rin kasi ako masusuot na damit eh. Good for 3 days lang kasi yung dala ko. Bakit naman kasi 3 araw lang yung dala mo? Ikaw nga itong nagbabalak na 5 araw dito, di ba? Siyempre, lalabahan ko na lang yung mga damit ko, no? Wala nga namang sobrang dami ko pang dalang damit eh. Maliit lang naman yung sasakyan na dala ni Jerome. Sige. Kunin mo na yung sabong panlaba ko dun sa may kusina. Doon ko nilagay, oh. At saka yung charm fab ko na rin yung gamitin mo ron, ah. Makulimlim eh. Baka hindi maarawan yung damit mo. Maganda nang mag-charm fabric conditioner ka para bangong ka-bloom sa charm fab ko. Okay, Bes. Sandali kunin ko lang. Diyos ko, Lord. Sana naman po makaalis na kami dito. Ano yun? Jessica, ano ba yun? Nakakagulat ka naman. Ayan, may nakasulat sa pader. Hindi na kayo makakaalis? Ha? Ano yan? Sino nagsulat niyan? Sinong may gawa niyan? Ako, hindi ko rin alam. Baka naman may nantitrip sa atin. Sige na, bumangon ka na dyan. Bes, tara na. Umalis tayo sa lugar na to. Ayoko na. Natatakot na ako. Oo, Jerome? Kumusta na ilagay mo? Eto, medyo maayos na rin kahit papaano. Tinignan ko lang si Jessica. Ang taas ng lagnat niya, grabe. Pagkatapos ng nangyari sa kusina kanina. Ano ba yan? Ang una, ikaw. Pagkatapos si Jessica naman. Anong gusto mong sabihin yan? Wala naman. Naisip ko lang kasi baka mamaya pinaglalaroan na tayo ng engkanto. Ikaw talaga. Ayan ka na naman sa mga paniniwala mo. Ano ka ba? Hindi na uso yung mga ganyang Paano mo mapapaliwanag yung mga nangyayari? Paano mo mapapaliwanag kung bakit bigla nilagnat ka pagkatapos mo pumunta doon sa may kahuyan, di ba? Hindi ko alam. Baka napuwersa lang siguro at nabigla yung katawan ko. Lalo na nung nasugatan pa ako ng palakol dito sa may kaliwang braso ko. Sakit pa nga eh. Pagkatapos mong lagnatin, si Jessica naman ngayon. Tsaka paano mo papaliwanag yung nakita namin sa kusina kanina? Hindi ko alam. Siguro baka may taong malakas lang talaga mang trip na nakapasok dito sa bahay at ginawa yung bagay na yun. Okay, sige. Sige, makikinig ako kunwari. O anong gusto mo sabihin? Baka pinaglalaroan tayo ng isang engkanto. Dahil sa panggagambala natin sa bahay niya. Tagal nang wala nakatira sa bahay na to pagkatapos bigla tayong dumating. Malamang sa tagal ng panahon, inangkinan nila yung lugar na to. Sige, sabihin na nating tama ka. Ano naman ang plano mong gawin? Kailangan natin makaalis sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Hindi lang halata sa akin, pero ako yung tipong superstitious o yung naniniwala sa mga pamahiin at sa iba pang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at malinaw sa akin ang nangyayari. Hindi tao, kundi isang engkanto ang dahilan ng lahat ng ito. Mas lumalaki ang dahilan na kailangan na naming makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Wala naman akong nabalitaan na sobrang magiging malakas ang ulan ngayon Grabe. Alam mo may bagyo sa sobrang lakas ng ulan. Ano ba yan? Alam mo, kailangan makagawa na tayo ng paraan eh. Paano to? Paano tayo makakaalis sa lugar na to? Paniguradong ayaw na nila tayong paalisin. Huwag mo sabihin hindi ka pa rin naniniwala sa sinasabi ko. Hindi Naniniwala ako. Sadyang, sige sabihin na natin na hindi pa napaprocess ng utak ko yung mga pinaniniwalaan mo. Ay naku,
Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Hanggang walang matinong rason bakit nangyayari tong mga to sa atin, wala rin ibang dahilan kung bakit nangyayari to. Kundi, iniingkanto talaga tayo. Tingnan mo nga pang-4 na araw na natin dito pero hindi pa rin tayo makaalis-alis. Ay, nako. Sige. Kamusta na si Jessica? Ayun. Kahit pa paano, okay naman na siya. Bumaba na yung lagnat niya pero yung mga pantal sa katawan niya, sobrang dami pa rin. Malupit naman ang gumawa nito sa atin. Gusto lang naman nating magbakasyon eh. Ilang araw na lang gagraduate na tayo pero mukhang mabe-delay pa nga. Ano ka ba? Huwag mo nga sabihin yan. Hindi pwedeng madelayed akong graduate, no? Ay. Pero alam mo, pinabasa talaga ako eh. Pwede natin gawin dito sa bahay para layuan tayo ng mga engkanto. Huh? Oo, sige. Sabihin na nating naniniwala na talaga ako sa'yo. Total naman, mas may sense nga yung sinasabi mo sa mga nangyayari sa atin. Oh, sige, Aber. Ano magandang gawin? Ganito. Ang sabi nila, para layuan ang engkanto ng isang bahay, kailangan magbudbud ng asin sa bawat pinto sa kabintana ng bahay para hindi makapasok yung masamang espiritu. Tapos, may nabasa rin ako eh. Orasyon siya na pwedeng isulat sa puting papel para idikit sa pinto. Ang alam ko, nakasave yun sa cellphone ko eh. Yung orasyon mismo ha, para magawa ko. Kailangan ko na lang talaga ng asin, papel, saka ballpen. Teka, sakto. Lahat yan meron dito. Check mo dun sa kusina yung asin. Ako naman sa ballpen at papel. Sige, sige. Nasaan na ba yung asin dito? Hindi ko lang yung nilagay kanina eh. Ano yun? Jerome, kung pinagtitripan niyo ako, hindi magandang biro to ha. Jerome? Jessica? Hindi na kayo makakaalis. Ha? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Ikaw po yung nagkagagawa na lahat ng to ha? Hindi mo kami magagalaw! Ano sa'yo? Nasaan ko man? Hindi mo kami masasaktan! Walang silbi yan. Dayan! Anong nangyari dito? Ano to? Bakit nagkalat yung gamit sa kusina? Saka, ano to? Ba't may pusang itim dito? Ay, Dayan, sumagot ka! Dayan! Malaki ang ideya ko sa nangyayari. Pero hindi ko akalain na tama ang hinala ko at naramdaman ko mismo ang presensya niya. Nakakatakot. Hindi ko may paliwanag ang nangyari ng tagpong yun. Naghalo ang malamig at mainit na hangin na dumampi sa katawan ko at sa sobrang takot, nawalan ako ng malay. Tumakbo ka na ito. Kahit sa kapunta, wala kang nawala. Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Pinambala niyo ang bahay. Magbabayaran niyo ang kalamas na galing sa akin. Hindi. Hindi namin gustong gambalain ka. Aalis na kami sa bahay na to. Aalis na kami. Paparating na ako. Huwag mo ko lapitan. Huwag. Huwag mo ko lapitan! Dayan! Nananaginip ka! Anong nangyari? Nawalan ka ng malay pagkatapos mo makita yung pusa. Dinala muna kita rito sa upuan. Yung engkanto. Nakita ko. Nakausap ko siya mismo. Anong sinasabi mo? Yung engkanto. Yung engkantong mismo nanggugulo sa atin.
Jerome, kailangan na natin umalis dito sa lalong madaling panahon. Sandali paano tayo aalis? Nakita mo ba kung gaano kalakas yung ulan? Hindi ko nga akalain na uulan ng ganito kalakas sa lugar na to. Wala naman akong alam na may darating na bagyo. Si Jessica. Nasaan na si Jessica, ha? Nandun sa kwarto, nagpapahinga. Sandali, titignan ko muna siya. Kailangan magkakasama tayong tatlo. Halika na. Hindi mo pa kayang tumayo. Sige na, aalalayan na kita paakyat. Sige. Teka, sandali, Jerome. Nasasakal ako. Jerome, nasasakal ako. Jerome, bitawan mo ako. Jerome! Sinabi ko na sa'yo, parating na ako. Ikaw yung engkanto? Jerome! Jerome, gumising ka! Jerome, huwag ka magpapakontrol sa kanya! Jerome! Wala ka nang magagawa sa pagtawag mo sa kanya. Isa-isa ko kayong kukunin bilang kapalit sa pagkawala niya sa bahay mo. Jessica! Tulong! Jessica! Tulong! Bitawan mo sa akin! Jessica! Dayan, ayos ka lang? Si Jerome ba yan? Si Jerome yan. Yan ang dahilan ng mga nangyayari sa atin. Siya yung engkanto! Engkanto! Bilisan mo, Jessica. Umalis na tayo dito. Paano si Jerome? Putan natin yung sarili natin. Basta mo na yung ginto. Bilis! Anong akala niyo? Makakatakas pa kayo. Isa sa inyo ang kukunin ko bilang palay sa ginawa niyong pangkukulo sa akin. Hindi ko mabuksan yung pinto. Dayan, tumatayo na si Jerome. Halika. Hindi ko makukuha ang isa sa inyo. Sasama mo na lang kayo. Pareho sa ilalim ng lupa. Jerome, ako to si Jessica, ang girlfriend mo. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Bitawan mo, kaibigan ka! Isa ka pa! Hindi ako makahinga. Asin! Kainin mo yan! Eto sa'yo! Jessica, takbo! Ayaw mo na si Jerome! Kahit saan kayo magpunta, magkano ko na kayo. Tumakbo kami ng tumakbo ni Jessica sa gitna ng malakas na ulan. Umaasa na may makuha kaming tulong sa kabilang barangay. Matapos makakuha ng tulong ay binalikan namin si Jerome kasama ang mga taga-barangay at ilang pulis. Natagpuan namin si Jerome na walang malay na nakahandusay sa sahig ng bahay. Buong akala namin ay patay na siya ng mga oras na yon. Buti na lang ay hindi. Baka sa mukha at pag-iisip niya nangyari sa amin. Kwento niya,
Alam niya mga nangyayari ng mga oras na yon. Alam niyang sinasaktan niya kami pero hindi niya hawak ang katawan niya. Hindi siya si Jerome ng mga oras na yon. Sa ngayon ay nag-undergo si Jerome sa isang therapy sa tindi ng traumang nakuha niya. Habang kami ni Jessica, hindi man grabe ang naging epekto sa amin kagaya kay Jerome, ay ako mismo, ramdam kong hindi pa kami nilulubayan ng engkantong nakasalamuhan namin. Bagay na ramdam ko hanggang sa mga pagkakataong sinusulat ko ang kwento kong ito. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento, Dear IFM. Naway patuloy pa kayong makapagbigay ng magagandang kwento. Lubos na nagmamahal, Diane. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.